Apo sa tuhod, lola, lolo. Ito pinsan, second cousin, third cousin. Nanay, ito kuya, ate. Third cousin pa rin to eh. No? Ito naman pamangkin. Oo, ito pamangkin. Pamangkin din to. Ito naman, nako, inaanak. Inaanak sa kasal, apo sa tuhod. Ito, lolo. Lolo rin to. Lola. Naku mga kapatid. Mukhang sa Pilipinas talaga, magkamag-anak ang pamilya at politika. Kaya, hindi maiwasang tanungin ng marami na mukhang ang nagpapatakbo ng ating gobyerno ay iilang pamilya lamang. Tanong ng marami, paano at kailan nga ba nagsimula ang political dynasty sa Pilipinas? Ngayong gabi, dito sa history, tanungin natin, bakit nga ba sa politika, blood is thicker than water? Yan ang kwento ng political dynasties. Ngayong gabi, dito sa history. Pero naman masama ngayon kung magkakamag-anak kami lahat. Parang ano lang din yan eh. Pamilya ng mga lawyer, doktor, inhinyero, karpintero, at iba-iba pa. Meron pa dyan mga embalsamador. Nasa dugo talaga namin yan eh. Diba? Nananalay tayo, nasa dugo namin talaga ang maglingkod sa bayan. Natanggap niya hamon? Oo. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang mga Binay ng Makati, mga Marcos ng Ilocos Norte, mga Singson ng Ilocos Sur, mga Estrada ng San Juan, mga Fuentebella ng Camarines Sur. Isama na rin ang mga Ekleo ng Dinagat. Naku mga kapatid, mauubos ang isang episode ng history kung ililista natin ang lahat ng mga pamilyang nakapagtatag ng mga baluarte sa gobyerno, lokal man o pambansa. Pero bago natin busisiin itong mga kamag-anak incorporated na ito, alamin muna natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng political dynasty. Yan ay isang pamilya na naluluklok sa kapangyarihan at over time, nandun ang pamilya na yan. Right? So, maaring si Lolo naging congressman, yung anak naging congressman din. At may dalawang uri ito, ang Thin Dynasty at Fat Dynasty. At walang kinalaman ito sa pagjejeta. Yung Thin, magkakasunod lang sila. Right? Pero hindi sila sabay-sabay tatakbo. Yung Fat, parang nagiging mas fat pa yung marami. Parami sila ng parami. Right? So, una muna si Mayor lang. Tapos yung asawa, mamaya niyan yung anak na. Tapos si Mayor naging Vice President na. So ganung klase ang mga pattern na nakikita natin. Bago pa raw pumasok ang mga Kastila sa bansa, umiiral na ang political dynasty sa atin. Nasa dato system na yan bago pa dumating ang mga Espanyol. So kung titingnan mo yung sinaunang bayan, ganito yan. Yung dato, kumbaga, isang pamilya yan na namumuno sa bayan. Nangyayari, nagpapasa-pasa din sila sa kanilang mga anak. At ang mga naghaharing angkanon ay kinasangkapan ng mga Kastila para mamuno. Sila ang tinawag na prinsipalya. Ito ay appointed ng mga Espanyol. So, kapag ka ikaw ay prinsipalya, nandun ka lang sa level ng gobernadorcillo o town mayor o cabeza de barangay. May mga pamilya na naging mas makapangyarihan pa nung dumating ang Kastila. Tapos, itong mga makapangyarihang Pilipino na pamilya na to, ang siyang sumali sa pamumuno ng ating bansa noon. At simula noon, napalawak nila ang kanilang baluarte. Ilan sa mga old elite families na ito ay ang mga Aguinaldo mula Kawit, Cavite. Yung ama ay gobernadorcillo, si Emilio cabeza de barangay. Yung nanay, si Trinidad Fami, yan ang political broker para maupo sa pwesto yung kanyang anak. Sa pagdating ng mga Amerikano, nagpatuloy pa ang gantong sistema. Hinikayat ng mga Kano ang mga ilustrado na sumali sa isang eleksyon. Pero, nalimitahan lang ito sa mga pamilyang may kaya at nakapag-aral. It was limited to people with certain economic and social resources. Even yung pagboto. That means it was a democracy, but majority of our people were excluded. Sinasabing ang 1907 Philippine Assembly elections sa ilalim ng mga Amerikano
ang naging susi sa pagtatatag ng mga pangalang mamamayagpag sa ating politika mula noon hanggang ngayon. At ito ang ilan sa mga pangalan na kabilang sa 1907 Assembly. Umarangkada ang karera sa politika ng mga pamilya gaya ng mga Lopez ng Iloilo, ng mga Marcos sa Ilocos Norte, Osmeña ng Cebu, at maging ang Cuangco at Aquino na parehong galing Tarlac. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na namayagpag ang mga pamilya sa pamumuno sa kanilang lugar sa bansa. Sa Luzon, nandyan ang mga pamilya ng Abad sa Batanes, mga Singson ng Ilocos Sur, mga Ortega ng La Union at di ng Isabela, siyempre Ponce Enriles sa Cagayan at mga Angara ng Aurora, mga Magsaysay at Gordon ng Zambales. Sa Kabisayaan naman, nandyan ang mga pamilyang Cuenco, Quintanar at Dorano na kilala sa Cebu. Angkan din ng mga Romualdez sa Leyte, maging ang mga Rojas mula sa Capiz at sa dulong bahagi ng bansa. Sikat naman ang angkan ng Ecleo sa Dinagat Province, mga Zubiri at Pimentel ng Cagayan de Oro, mga Lobregat at Climaco ng Zamboanga City, mga pamilyang Halosos ng Zamboanga del Norte, mga Dimaporo na parehong baluarte ang Lanao del Norte at Sur, Gingona ng Agusan at Duterte ng Davao City. Parang mabibilang lang yata sa daliri ang mga probinsya at lungsod na hindi pinamumunuan ng isang angkan. Paano nga ba nabubuo ang isang political dynasty? At bakit nga ba patuloy na mamayagpag ang mga ito sa ating bansa? Ito mga tol, para mas maintindihan natin kung gaano talaga kalaganap ang political dynasty sa Pilipinas. Una, tingnan natin ang Kongreso at Senado. Hi, Tito! Yan o, si Tito. Alam mo ba, Tito ko yan. Kasi yung nanay niyan at saka nanay ko, magpinsan buo yung lola at lola kalololahan nilang lahat. Tapos, yung tatay pa niyan, ano pa rin yan, magkakamag-anak pa rin yan sila. Lahat-lahat kami, kaya nga Tito tsaka Tita yung mga tawagan namin dyan eh. Talaga kailangan may bigote rin sila. Oo, di ba? Tito ko nga eh. Di ba? Kahit malayo ka mag-anak na yan, Tito ko pa rin yan. Sa Senate, marami ring dynasty. Ang mga Binay, 3 and above. Ang mga Cayetano, 3 and above. Madi-define mo talaga sila na, teka, mukhang marami talaga kayo. Sani Angara, na sumunod sa kanyang tatay. Katunayan, sa pag-aaral ng Asian Institute of Management o AIM, mahigit 70% ng miyembro ng Senado kabilang sa mga political dynasties. Gaya na lang ng magkapatid na Senador J.V. Ejercito at Jinggoy Estrada, Alan Peter at Pia Cayetano. Sila Senador Bam Aquino at Cynthia Villar at Senate Minority Floor Leader Juan Ponce Enrile. Si Coco Pimentel ay mananalo kaya ito kung hindi naging kilalang senador ang tatay niya. Tututusin naman daw ay mahalagang sangkap ang mapabilang sa kilalang pamilya para manalo ka sa eleksyon. Pag sinabi mong national ang labanan, napakalaki ng kailangan mong gastahin para makilala ka ng taong bayan. Ang only choice para maging senador ay dynasty ka. Sa Kongreso naman, sa pag-aaral pa rin ng AIM Policy Center, mahigit 70% din ng bilang ng ating mga mababatas ay galing sa political dynasties din. Eto mga kapatid, mas magandang tanungin, paano nga ba nabubuo ang isang political dynasty at paano ito napapanatili? Ano ka ba? Panahon pa ni Bonaparte, magkakamag-anak na kami, naglilingkod na kami sa bayan. Sino Bonaparte? Si Andres Bonaparte. Ayon sa aklat na The Rulemakers na sinulat ni Sheila Coronel, Yvonne Chua, Luz Rimban at Buma Cruz sa ilalim ng PCIJ, may 7 M na isinasaalang-alang sa pagbuo ng isang dinastiya. Isa-isahin natin. Ang unang dalawa rito, siyempre, ay ang money. Limpak-limpak na salapi. At siyempre, kung may pera, siyempre, may machinery o makinarya. Dahil may pera kayo, nagagamit yung inyong posisyon to sustain yung mga barangay captain, mga tao magdi-deliver ng boto sa'yo, yung political machine. Ikatlong M, ang media at movies. Sa paglaganap ng telebisyon at pelikula sa bansa, doon na rin nagsulputan ang mga bagong puwersa sa politika na kung tutuusin ay hindi naman bahagi ng tradisyonal na elite sa pamahalaan. Gaya na lang ng mga Ramon Revilla Sr. at Joseph Estrada, mga dating artista.
Siyempre, pagdating sa sports, ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. At kung noong Middle Ages ang isang M, marriage, ay ginagamit para mapagsanib ang dalawang kaharian, ganon din sa politika. Nagpapakasal ang dalawang political clans para ang resulta, malakas sa pagsasanib ng mga puwersa. Case in point, ang pagsasanib ng mga Aquino at Cojuangco at ang mga Marcos at Romualdez. Sila-sila rin, mga political dynasties, same social class, same social network, napapakasal. Pwede ring pagkunan ng kapangyarihan ng isang dinastiya ang mayhem o kaguluhan at isang M pa, ang murder. Ayon sa aklat ng PCIJ, gantong taktika raw ang ginawa ng mga Rimulya sa Cavite at mga Ampatuan sa Maguindanao. Gamitin mo yung law enforcement, sugpuin mo yung crime para maging effective ka sa tao. Yung imahe mo. Sino ba yung mga merong political armies? Diba? The Ampatuans. So yung the violent side, say murder side. Sino lalaban dyan kung malakas ang puwersa sa koersyon, sa pananakot? Ang sunod na M naman ay myth. Kadalasan, napapanatili ng isang political clan ang kapangyarihan nito base sa kanilang legacy. Gaya na lang ng impluensyang hatid ng apelido ni Mar Rojas. Unang pangulo ng Pangatlong Republika ng Pilipinas, si Manuel Rojas, di ba? Siya yung namuno sa reconstruction ng bansang ito. At eventually, si Jerry Rojas, na anak ni Manuel Rojas, ay naging bayani ng martial law, lumaban sa diktadura. Ang mangyayari, yun yung dadali na legacy ni Mar Rojas, di ba? Yung tinatawag na myth. Either real or not. At ang panghuli ay ang mergers o yung pagsasanib ng alyansa sa ibang maimpluwensyang political clan sa ibang lugar. Tulad na lang daw ng ginawa mo ni Danding Cojuangco. Makikipag-deal siya sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan para mapalawak ang impluwensya. Hindi lang sa Tarlac, kundi sa iba pang lugar, gaya ng Negros. Alam niya kung paano magbigay ng mga pabor dito sa mga politiko. Kaya nagiging faithful sa kanya tong mga taong ito. At kung pwede pang magdagdag ng isang M, pasok ito sa mga ikleyo ng Dinagat Province. M, magic. Ang turing daw kasi ng mga miyembro ng religious group na PBMA, may pagka-Diyos ang mga ikleyo. Pero sa kabila ng mga mahalagang elementong ito, may ilang political families na nanamlay ang karera at tuluyan ng iniwan ang mundo ng politika. Ang mga Lopez, dati makapangyarihang pamilya yan sa politika, ngayon mostly business na lang. Ang isa pa, mga Laurel, dati malakas sila sa Batangas, dati marami sila dyan. Ang mga Gordon, dati marami sa Subic, nabawasan na rin. Pwede na sigurong ibilang dyan yung sa Quezon City, yung family ng Matay, na kung saan hindi na rin nakabalik dahil hindi na nanalo sa elections. At kung may nawawala, syempre meron ding umuusbong. Karamihan sa mga pamilyang ito, lumutang matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Base pa sa pag-aral ng Senpeg, 78 pamilya ang nagsimulang magtatag ng baluarte mula nang maupo si Cory. Isa rito ang pamilya Binay. Maaaring sabihin natin silang emerging dahil sila yung mga would say post-1987 dynasties. Abalos, Binay dati. Pero after 1987, the Abalos of Mandaluyong. May mga lugar sa ating, even in NCR, ganun din sa probinsya. At pakiramdam din ng ilang eksperto, dito rin daw posibleng hahantong ang pamilya Poe. Opo. Sino nakikita ko ay yung Poe. Kasi tandaan natin, hindi mga politikong tao yung mga yan eh. Diba nangyari, yung memory ni Fernando Poe Jr., ito yung dala-dala ngayon ni Grace Poe. Pero ito pa rin yung tanong eh. Bakit patuloy pa rin silang namamayagpag at parang hindi yata matibag-tibag? Given at obvious nga naman talaga ang Kamag-anak Incorporated, mga kapatid. Pero ika nga ng tanong ni Binay dati, Bakit mo naman pipigilan yung sa isang malinis at marangal na halalan, yung gustong tumakbo at maglingkod sa bayan? Di ba? Wag mo naman ganunin, tol. Gusto lang naman yan maglingkod talaga, di ba? o nga no, tsaka sabi ni Binay, hindi naman daw porket kamag-anak, mananalo. Tama. Tingnan mo, yung mga anak niya.
Ang punto raw ay nalilimitahan ang taong bayan sa pagpili ng mga bagong pwedeng magsilbi sa gobyerno. Maging ang sistema ng demokrasya apektado. Kasi nagpapakita yun na, bakit wala na bang ibang magaling sa bayan? Bakit wala na bang ibang pwedeng mamuno? So, it's lack of democracy kung nalilimita lang sa iilan or sa iisang pamilya, iisang angkan. Mula nung introduce sa atin ng demokrasya, para tayo yung tawag ko, elite democracy, which is a contradiction. How can something be elitist and be democratic? And the reason for that is that our political leadership has been limited to a few families only. Ayun. So, parang lumalabas dahil sa mga pamilyang ito, talagang nalilimitahan ang pagpipilian ng taong bayan. Pero, ito pa rin yung tanong bakit patuloy pa rin silang namamayagpag at parang hindi yata matibag-tibag? Isang nakikita ng mga eksperto ay ang malaking papel ng mga botante. Aba, syempre, sino pa nga ba yung mga mamili sa uupo? Di mga botante. Kasi kung hindi natin ipinagpapatuloy na panatilihin sa pwesto ang political dynasty, then hindi siguro magkakaroon ng tinatawag natin na continuity or perpetuation ng political dynasty. Yun nga lang, madalas daw ay binoboto natin sila dahil sa utang na loob. That is precisely the kind of relationship that continues to produce dynasties, that continues to perpetuate poverty. Isa pang dahilan ay kawalan ng maayos sa political party system na sasala sana sa mga pwedeng kumandidato. Dahil hindi maayos ang ating political party system, napapaubaya na lang dun sa kamag-anak ng isang politiko. At kapag nagpatuloy ang gantong siste, pwede rang lumaganap ang kahirapan sa bansa. Katunayan, mas mataas nga raw ang taas ng kahirapan sa mga lugar na pinaghaharian ng mga dinastiya. Ang mga dynasty, at in particular yung mga fat dynasty, ay naluluklok sa mga lugar na napakalaganap ang kahirapan. Mga tol, sa Article 2, Section 26 ng 1987 Constitution, malinaw na pinagbabawal ang mga political dynasties. Pero, mga kapatid, 28 years after maipasa ang saligang batas, hindi pa rin ito maipatupad-tupad. Yun nga lang, mismong si House Speaker Sonny Belmonte na ang nagsabing mukhang malabong maipasa ang anti-political dynasty bill. Ngayon sa termino ni Pinoy. Nga pala, yung anak ni Belmonte na si Joy ay Vice Mayor ng Quezon City. Iba't ibang bersyon na ng ang anti-dynasty bills ang na-file sa Kongreso. Pero wala pa rin. Sino pa nga ba ng mga nakaupo sa Kongreso? Di mga galing ding political families. Para naman kasing ginasa nila ang mga sarili nila sa sariling mantika. So ito yung isang dahilan kung bakit siguro napakaliit o walang interes ang ating politiko na ipasa ang isang bill na kung saan ipagbabawal ang presence nila mismo. Napaaga tuloy ang Christmas gift na ito para sa mga tutol sa bills. At siyempre sa kanya. Teka, bago tayo magkalimutan may mas matindi pa sa mga binay kung dynasty lang din ang pag-uusapan. May ganyan-ganyan ding pamilya nun. Maharlika pa nga ang dating. Diktador na presidente si Daddy. Si Mami na First Lady ay governor ng Metro Manila at pinuno ng Ministry of Human Settlements. Ang anak na lalaki, Vice Governor ng Ilocos Norte. Ang panganay na ate naman ay National Chairman ng Kabataang Barangay. Si Kuya ngayon, Senador. Si ate, Gobernador na ng Lalawigan. Si Mami, Kongresista. At ang mga pinsan at pamangkin, big shot sa Leyte. Parang wala rin pinagkaiba. Sa paglipas ng panahon, kung kailan pare-parehong pamilya rin ang naupo sa pwesto. Ang ilang siglo ng political dynasty sa bansa, ano nga ba ang sinasabi nito tungkol sa ating mga Filipino? Na hanggang ngayon, sinasabi natin na tayo ay demokrasya. Parang sa ilalim ng ating balat, parang hindi maalis-alis sa atin ang sumpa ng monarkiya. Excessive na siya sa Pilipinas at this point. At ang mga pattern na nakikita namin, pang-aabuso. We have to accept that political dynasties have made a mockery out of our democracy. Hindi pa natin nararamdaman ang tunay na demokrasya na nais natin na nakalagay sa ating saligang batas. Mga kapatid, hindi gaya ng 1907, ngayon, malayang-malaya na tayo na iboto kung sino mang kandidato ang ating gusto. Ang requirement lang ngayon, dapat
18 years old ka. Pero bakit hanggang ngayon, parang hindi pa rin tayo makawala-wala dito sa konsepto ng mga political dynasties? Mukhang talagang sa Pilipinas, family first ika nga. At pagdating sa politika, blood is always thicker than water. Yan po ang history natin sa gabi nito, mga kapatid. Ako po si Lord De Vera, nagsasabing, kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay po tayong lahat. Atty. De Vera. De Vera ang apelido mo, di ba? De Vera. Malamang, Bisaya ka, no? Bisaya. Oh, Taga-asa bang ka? Di, sa Leyte ba? Sa Southern Leyte. Kisa may mo lolo. Kina si Boy. Si Boy. Ako, Torte Boy. lolo, si Inko, malamang magkamag-anak yung mga yun. Sa Leyte, Southern Leyte, sa Maasin ka ba? Masin. Oy, huwag ka mag-anak tayo. So malamang kilala mo yung tito ko, yung si ano, di ba? Igagaw mo Si Jun, sila. si Jun. Oo, igagaw mo to sila. Ay, inom ta. Aquino, Rojas. Dalawang pangalan na namamayagpag sa politika. Dalawang pangalang nakaukit na rin sa ating kasaysayan. Mula sa panahon ng pakikibaka ng Pilipinas para lumaya mula sa mga Amerikano hanggang sa World War II, hanggang martial law, hanggang sa kasalukuyan. Dito, dati estatwa ni Ninoy. Ito may marker sa Benigno Aquino Jr. Dito, sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Anong nawala, Wala. tol? Hindi yan renovate, tol. Ano? Baka tinanso na yan, kinuha na yung mga pera-peraso ng ano. Oh. Gusto ko sana sabihin kasi, di ba? Oh. Aquino, Rojas. Oh. Dalawang pangalan yan. Hindi nyo alam, mga kapatid, ha? Ang kwento nila ay kwento rin ng ating gobyerno halos. Ganon, no? Mula kila Pangulong Manuel at Don Benigno Sr. hanggang kila Jerry at Ninoy hanggang kay Mar at Pinoy. Bakit hindi kasama dyan si Don Jejomar at saka si Senyorito Junjun? Medyo late na yun eh. 86 na yun eh. 86 na yun? Hindi pa pala. At saka maganda dyan, tol. Yung sila Rojas, tol, nasa pera pa sila, tol. Ito, nasa 100 si Rojas, Manuel Rojas. Ayan, oo. Si Ninoy naman, nasa 500 Sa 500, pesos. patingin nga. 500. Ang kwento nila, alamin natin ngayong gabi, dito sa history. Shh! Uy! Lugi ako doon ah! Anyari, alamin natin dito sa history. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Noy! Mar! Noy! Mar! Noy! Mar! Ang tinatawag nilang tuwid na daan, mahaba-haba rin ang pinagmulan. Masalimuot rin ang pinagdaanan. Kung tutuusin, dalawang probinsya ang pinanggalingan, Tarlac at Capiz. Simulan natin. Silang nooy mga mahusay na batang-batang mambabatas. Si Aquino, galing Tarlac. Noong 1919, naging kongresista siya kahit wala pang 25 anyos. Mahusay at parang veterano na raw kung tumalakay ng mga issue sa legislatura. Nadiskubre siya ng nooy House Speaker na si Sergio Osmeña at kinupkop sa Nationalista Party. Taong 1921, nang maging bahagi ng House Steering Committee si Don Benigno Aquino. Sinasabi nila, mga kapatid, na noong panahon yun, isa raw siya sa mga pinaka-makapangyarihang tao sa gobyerno na merong mga kapangyarihan dati na eksklusibo lang sa Speaker of the House at Senate President. Malupit. Naging member siya ng Philippine Congress at pangunahin na nagtaguyod ang tinatawag na Mission for Independence. Pero kung manok ni Osmeña si Aquino, si Manuel Quezon naman, believe sa mas bata niyang katukayo, ang dating gobernador ng Capiz na si Manuel Rojas, isang bar top notcher. Of course, landslide na nalo si Manuel. Sino ba naman hindi boboto sa kanya? Siya ay naging bantog na speaker ng Philippine Congress. I think wala pa yatang nakakalampas sa kanya. Pero pagsapit ng 1930s, nagkaroon ng pagpapalit ng mga kanya-kanyang manok. 1932, dahil may sakit, pinadala ni Quezon ng Noy Senador na si Sergio Osmeña at si Speaker Manuel Rojas sa Amerika. Tinawag itong Misyong Osrox. Ang resulta nito, ang Hair Hose Cutting Bill. Nakapaloob dito na bigyan ang Pilipinas ng kasarinlan matapos ang 10 taon.
Akala ni Quezon, waepe ka misyon. Pero laking panik niya nang magkalinaw ang posibilidad ng kalayaan dahil sa hair horse cutting law. Kaya ayun, pinahabol niya si Aquino pa Amerika para pigilan ng dalawa. Kaso mo, sadyang walang makakapigil sa Osrox. Katunayan, sinuportahan na rin ni Aquino ang hair horse cutting bill. Kaya ayun, noong 1934, pumunta pa Amerika si Quezon mismo. Meron siyang sariling independence bill. Natawag dito ang Tidings-McDuffie na halos Xerox copy lang daw ng Hair Horse Cutting Act. Kapag hindi niya ito nilabanan, ay sisikat itong mamang ito at baka pupulutin siya sa kangkungan. Naglakad siya ng sarili niya at nakuha niya yung Tidings-McDuffie noong 1934. At nagtagumpay si Quezon for that. Under the blue skies of Manila and the Philippines. Pogi ni Quezon! Yan nahalal na presidente ng Commonwealth noong 1935. Commonwealth for 37 years. Yun nga lang, pakiramdam niya, parang pinagtaksilan siya ng manok na si Rojas at ang pinagkatiwalaang si Aquino. Pero wag ka, yung dating magkaribal sa politika, naging mag-close, naging magkumpadre pa. Tito ang tawagan ng mga anak nila sa isa't isa. Matindi pala yan. Malupit yan. At ito pa naging mag-partner pa sa isang law office at sa isang mining company. Dikit pala Magkasosyo talaga sila. Oo. Pero kumpadre, patayin nga ulit ang 500 mo. Bakit? Mas maganda kung may kapartner din siya Di ba? Pang-load ko yan. At year's end, advanced Japanese units approached within sight of Manila. The offensive on the capital had been... Nang umeksena na ang mga Hapon, nag-ninja pa Amerika si Quezon. Isa si Benigno Aquino sa mga commissioner na itinalaga ng mga Hapon. Si Rojas na isang officer ng USAFE. Nakalusot at hindi naging bahagi ng Executive Commission. Nagpanggap kasi na may sakit. 1942 nang bawagin ng mga Hapon ang lahat ng mga partido politikal sa Pilipinas at pinalitan ng iisa ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas o Kalibapi. Ito yung propaganda arm ng Japanese Imperial Forces sa Pilipinas para isulong di umano ang mabuting hangarin ng Japan sa Pilipinas. Na alisin sa atin ang pagiging pro-American at ibalik tayo doon sa ating ugnayang kultural at pang-ekonomiko sa mga Asyano. Muling nagkasama si Aquino at Rojas sa Preparatory Commission for Philippine Independence o PCPI. Ito ang grupong natasang bumuo ng bagong konstitusyon. 1943, tinatag ang Second Republic ng Pilipinas. Dito, si Jose P. Laurel ang presidente. Pero sa pagbabalik ng mga kano noong 1944, nagbago ulit ang kwento. Kinailangang ilikas ang mga opisyal ng Second Republic papuntang Japan. Sina Laurel, Aquino at iba pa nakulong sa Sugamo Prison sa Japan. Dahil sa lamig at kondisyon sa kulungan, namayat daw si Don Benigno at nag-deteriorate ang kalusugan. Pero, noong December 1947, inatake sa puso si Don Benigno. Pero 4 na araw mula nang mamatay, na-dismiss ang kasong treason laban kay Don Benigno. Ang malungkot lang na nangyari kay Don Benigno, kahit napawalang sala siya sa salang treason o pagtataksil sa bayan, hindi pa rin nawala sa isip ng iilan na siya ay collaborator ng mga Hapon. Pero si Manuel Rojas naman, inabsuelto ng BFF niyang si Douglas MacArthur. Humiwalay si Rojas sa nasyonalista at binuo ang Liberal Party noong 1945 at sa ilalim nito tumakbo sa pagkapangulo noong 1946. Ang pagkakatatag ng Liberal Party ay sa ring daan para muling mag-cruise ang landas ng susunod na henerasyon ng mga Rojas at Aquino. Tol, ba't ganun, Tol? Wala yung pangalan ko dito. Walang sabay, Tol. Ba't ganun? At saka liberal din naman ako, Tol, na pumaparty kaya ako. Teka muna, ba't ganyan? Ano forme mo? Kaya na ito imported, galing China. Sa ilalim ng Partido Liberal, tumakbo at nanalo bilang Pangulo si Manuel Rojas noong 1946. At sa pagkakataong yon, nahalal siya bilang huling Pangulo ng Commonwealth at naging unang presidente ng ikatlong Republika ng Pilipinas.
Yun nga lang, nakakadalawang taon pa lang sa pwesto si Manuel Rojas, natigok siya ng atakihin sa puso habang nagtatalumpati sa Clark Air Base. Pero ang daloy ng politika sa kanilang dugo, tuloy-tuloy lang. Tomorrow night, at about the same time. Ipinagpatuloy ng anak niyang si Gerardo Jerry Rojas ang nasimula at naging presidente rin ng Liberal Party. Jerry was a consummate politician, talagang magaling. And he was like a shooting star. Taong 1957 nang maupo siya bilang kongresista ng unang distrito ng Capiz. Pagkatapos ng 2 termino, tumakbo naman bilang senador at naging top-notcher sa 1963 elections. He looked like the son of a president. I mean, he carried himself like royalty. So there was a very gentle nature. He was very amiable, very warm. Kung gaano ka-konserbatibo si Jerry, And I debated with my wife and my children. kabaligtaran naman daw itong si Ninoy Aquino, ang anak ni Benigno Aquino Sr. Mukhang may pinag-ugatan talaga sila. I guess the closest is Chris. he could turn it on, you know, and it would be difficult not to listen to him. And every time he came into a room, he always had sariwang balita. Huwag na magugulat kung tinatawag na Wonder Boy si Ninoy Aquino noong mga panahon na yon. Isipin mo naman, pinakabatang mayor ng Concepcion Tarlac sa edad na 22, pinakabatang vice governor sa edad na 27, at pinakabatang senador sa edad na 34. At hindi lang yun, ha? Siya rin naging pinakabatang war correspondent sa Korea sa edad na 17. Challenge pa yung age niya dahil hindi pa 35 when he filed yung certificate. And in that celebrated case, nanalo si Ninoy sa Supreme Court. Sa Senado, nag-cruise ang landas nila Jerry at Ninoy. Mula sa pagiging nasyonalista, lumipat si Ninoy sa liberal at naging Secretary General pa noong 1966. Kasama nila Jerry at Ninoy si Senador Jovito Salonga sa partido. Silang tatlo ang mangunguna sa oposisyon laban sa diktaduryang Marcos. Taong 1965 nang mahalal na presidente si Marcos. At nung eleksyon ng 1969, nabigong mabalik sa Senado si Rojas. Tuloy, maaga pinag-usapan kung sino ang itatapat ng partido kay Marcos sa paparating na 1973 elections. Yan ay kahit pa si Jerry Rojas ang pangulo ng Partido Liberal. Pero mga kapatid, noong mga panahon na yon, napakalakas ng pangalan ni Ninoy Aquino. Yun nga lang, hindi natuloy ang eleksyon. Nagproklama kasi si Marcos ng martial law. At kasabay ng kamay na bakal, inaresto si Ninoy. Sa kasagsagan ng martial law, hindi na iwasang nasubok ang pagkakaibigan nitong dalawang ito. Sa mga tala ni Senador Jovito Salonga, may pagkakataon pa nga raw na nasigawan ni Ninoy si Senador Rojas dahil parang wala raw itong ginagawa para sila ay mapalaya. Anong ginagawa ni Jerry Rojas during martial law? So from day one, nanindigan si Jerry. And like I said, napakamatulungin sa resistance movement. Ganun pa man, hanggang sa kahuli-hulihan, parang kapatid raw ang turing ni Ninoy kay Jerry Rojas. I have always felt that I was the brother he never had. Kasi nga naman, sinasabi nila na wala ka raw aasahan sa rehimeng Marcos kundi pandaraya at panggigipit. Noong panahon yun, napagdesisyonan nila Ninoy, Jerry at Jovito Salonga na i-boycott na lang ang 1978 elections. Pero, ang chismis noon, may nagkabadtripan raw kasi meron daw hindi sumunod sa usapan. Tol, di ba si Christian, Tol? Bata pa ni Christian, no? Cute, no? Cute, oh. Love, love, love. Kahit pa nangakulong, deadma si Ninoy sa mga rehas nang pangunahan niya ang Partidong Lakas ng Bayan o Laban sa 1978 Interim Batasang Pambansa Elections.
Kalaban nila rito ang kilosang bagong lipunan na pinungunahan ng Noy First Lady Imelda Marcos. Siyempre, hindi nagtugumpay ang laban. Wala ni isa sa kanilang 21 kandidato ang nanalo. Taong 1980 makalipas ang higit 7 taong pagkakakulong, si Ninoy inatake sa puso. Pero pinayagan siyang magpa-opera sa Amerika. Napadpad din si Jerry Rojas sa New York para magpa-check up sa iniinda nitong karamdaman. Ang dalawang dating senador nagtagpo sa Amerika. Pero lingid sa kaalaman ni Ninoy, nagdurusa pala si Jerry sa sakit na kanser at taong 1982. Hindi nito matanggap ang pagpanaw ng taong itinuring niyang parang kapatid. I have always felt that I was the brother he never had. And so tonight, to this elder brother of mine, ironical as it might seem, I give him the pledge he gave me then. I shall be the brother to his children, and hopefully, the brother especially to his 2 sons. Ang mga anak na lalaking tinukoy dito ni Ninoy ay si Mar at si Dinggoy Rojas. Pero hindi na rin mapanindigan ni Ninoy ang pangako. 1983, binaril sa tarmac ng Nooy Manila International Airport si Ninoy. Pero sadyang malakas ang sipa ng politika sa dugo ng dalawang angkan. Kalaunan, naging pangulo ng bansa ang may bahay ni Ninoy na si Cory. At sa mga Rojas, Bring the sentiments of the people of Capiz. si Dinggoy naman ang tumuloy sa politika. Dinggoy was the earlier politician. He ran for congressman right after EDSA. Very popular with the LP leaders. Already looked at as the successor. So many of us, I included, I was a fan of Dinggoy. We looked to him for possible leadership in the future. Si Dinggoy ang hinahasang sumunod sana sa yapak ng ama niyang si Jerry. Yun nga lang, maaga siyang namatay dahil din sa kanser. Taong 1993, pinalitan ni Mar ang kapatid at naluklok bilang kinatawan ng 1st District ng Capiz. Until Dinggoy passed away, then he had to come and he took the same seat, which was the seat of their father as well. So, in a sense, he didn't aspire to it. It's sort of like royalty, it fell to him. Habang sa pamilya ni Ninoy, tanging ang uniko iho lang daw ang may pulso para sa politika. 1998, kumandidato at nanalo sa ikalawang distrito ng Tarlac, si Congressman Noynoy Aquino. Inumpisa ni Pangulong Cory to rebuild what was not even Rome. So let us begin, sabi niya. Noy na naman, let us continue. So he's looking for someone whom he believes can be best relied upon to continue. At kung totoo man ang kasabihan na history repeats itself, eto na yon. Sa Kongreso na naman, muling nag-cruise ang landas ng Aquino at Rojas at dumiretso pa hanggang Senado. Pero noong 2010 elections, muling sinubok ng pagkakataon ang relasyon ng dalawang angkan. Kung maalala nyo, siyempre, si Marosa dapat ang standard bearer ng Liberal Party. For your servant, our beloved Tita Cory, 2 years ago. Kaso, pumanaw si Tita Cory and the rest is history. At dahil maraming nagmamahal kay Cory, abay mukhang naambunan daw si Noynoy ng Cory Magic. I am announcing my support for the candidacy of Noynoy Aquino for President of 2010. Ayun, nagparaya si Mar at tumakbo na lamang bilang bise ni Noynoy. Bakit kaya ganun, ano? Ano meron sa politika sa Pilipinas? Bakit pag may isang namamatay, biglang may isang humahalili na hindi mo inaasahan? Tulad ng nung nawala si Ninoy, pumasok si Cory. Nung namatay si Dinggoy, biglang pumasok si Mar na walang kahilig-hilig noon sa politika. At nung namatay si Cory, biglang naging pangulo si Pinoy. Ang tanong, Huwag ganyan, tol. Pwede ba ganito na lang?
Yung 500 mo at yung 100 ko, yung, saan kaya okay magmerienda dito sa Rojas Boulevard, di ba? Hindi. Hindi ang tanong. Ano ang meron sa kultura ng politika natin at bakit tayo nagkaaganon? Merienda na lang tayo. Akin na yan. Alam mo naman ng mga Pilipino yung simpatya sa namatayan. Na-translate yun into vote, nanalo si Pinoy. Fast forward naman sa kasalukuyan. Ibinalik naman ni Pinoy ang utang na loob niya kay Mar. Inendorso niya ito para maging standard bearer ng LP kahit may iba pang mas matunog sa mga survey. Medyo mahaba ho to speech at kailangan natin pakinggan si Mar. Kung tutuusin, halos isang siglo na rin ang ugnayang Aquino at Rojas. Mahaba at malalim ang pundasyon. Hindi ko kayang talikuran ang alaala ng Dad at ni Dinggoy. Ang tanong na lang, magpapatuloy pa rin kaya ang samahan nila sa politika sa mga susunod na henerasyon? Tanungin na lang natin ang single na si Pinoy. Iyan ang mga tao na kumikilo sa politika ng ating bansa noon pa. Kaya, in that sense, yes, it reminds us that politics has been going on for a very long time. Sa akin, ito'y relasyon na sinubok ng panahon, no? At tines ng pagkakataon na magkapatuloy pa hanggang sa darating na panahon. Mang klaseng kwento talaga mga kapatid. Pero magandang pag-usapan. Kailan at sa anong paraan kaya muli magtatagpo sa sangandaan ng kasaysayan ang mga susunod na henerasyon ng Rojas at Aquino? Isa lang totoo dito mga kapatid. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Malamang tol, next yan tol, yung anak ni Mar, ako kaya si Baby James, di ba? At yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord de Vera. Tandaan po natin ang kasabihan. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Oh, luma na to eh. Alam ko meron kang bago dito eh. Oh, sabi ko sa'yo, bago to. Nandito na si Cory, oh. Hoy! Laki na to. Ito'y literal na hanggang tanaw mo kanila. Mga kapatid, ito po ang Hacienda Luisita na sabi nila, once upon a time ay number 2 supplier ng asukal sa buong mundo, sunod lang sa Cuba. At mga kapatid, once upon a time higit 6,000 hectares ang lawak nito. Pero ito, once upon a time ay pag-aari ng pamilya Cojuangco. Bago pa yung land reform. Pero mga kapatid, may isang chismis na hindi mamatay-matay na ang perang ginamit daw para palawakin ang yaman ng pamilya Cojuangco ay pera daw ng unang Republika ng Pilipinas. Ito ba ay chismis o may katotohanan? Alamin natin ngayong gabi dito sa History. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Cojuangco, isa sa mga pinakamayaman at pinakaprominenteng mga apelyido sa Pilipinas pagdating sa politika at negosyo. Ilan sa mga naging ari-arian nila, isang bangko, telecommunications company, radio stations, retail stores, shipping company, paggawa ng asukal, at eto na nga, ang napakalawak na Hacienda Luisita. Sigit 6,000 hektarya ng Hacienda Luisita, magkakasya ang dalawang Makati City o kaya ang may 46 na Philippine Arena. Imagine mo na lang na kasya din ang 122 Luneta Park, 165 SM Mall of Asia, 1,792 na Smart Araneta Coliseum, at 21,844 na Plaza Miranda. Kino-cover yan ng 5 malalaking bayan ng Tarlac. Kung ang entire Tarlac province ang i-cover, siguro halos 2/3 niyan. Ang pamilyang Cojuangco ay mula sa mga ninuno ng Ko family ng Hingcham, Fukien, China. Kalagitnaan ng 1800s dumating sa Pilipinas si Martin Ko at dito na nanirahan. Ang kanilang orihinal na Chinese family name na Ko Huang ay naging Cojuangco. Taong 1862, sumunod ang anak ni Martin Cojuangco na si Jose. Nakapangasawa si Jose ng isang Antera Estrella at nagkaroon sila ng 3 anak,
si Isidra, Melesio at Trinidad. Bagamat ang pamilya nila ay nakapagsimula ng magnegosyo tulad ng pakikipagpalitan ng bigas, ayon sa mga kwento, ang yaman nila nag-umpisa lang daw lumago bago matapos ang 19th century. Aba teka, hindi naman sila mayaman nung sila dumating dito sa Pilipinas. Their only claim to fame is yun nga, when they started buying lands, which many people were surprised kung saan ang galing. pero ang chismis doon, ang yaman daw nitong pamilya Cojuangco ay galing sa sikat na sikat ngayong bayani na si General Antonio Luna. Pero, paano nga ba? At saan nagsimula ang chismis na ito? Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Sinungaling. Sa pelikulang General Luna, mapapanood ang isang babaeng karomansa ni Antonio Luna, ang fictional character na si Isabel. Siyahan ako sa pakikita. Pinaniniwala ang binasi ang karakter niya sa katauhan ni Isidra Cojuangco, anak ni Jose Cojuangco. Siya kaya ang naging girlfriend di umano ni Antonio. Hindi ko asawa ang gera. Krus ko siya. Itong simbahan ng Barsoain dito sa Malolos, Bulacan. Mga kapatid, dito ipinanganak ang Malolos Constitution. Pero sa kasagsagan daw ng Malolos Congress, ang chismis doon, dito rin daw unang nag-cruise ang landas ni Antonio Luna at ni Isidra Cojuangco. Sino nga ba itong binibining bumihag daw sa puso ng ating dalubhasang general? Taong 1867, pinanganak sa Malolos, Bulacan, si Isidra Cojuangco. Grade 3 lang ang natapos, pero pambihira raw ang kanyang galing sa negosyo at matematika. Sa edad na 24, nakakuha siya ng lisensya para makapagtinda ng nipa at kawayan. Ilan rin sa kanyang mga katangian, maimpok din daw siya at malihim. Sinasabing posible na sa isang pagtitipon sa Barsoain Church, nagkakilala si Luna at si Isidra. Dito, bumibisita raw ang mga kababaihang miyembro ng Red Cross sa mga sundalo para mag-abot ng regalo. Ayon pa sa diplomat na si Rafaelita Hilario Soriano, apo ni Hilario Tiburcio ang nooy gobernador ng Pampanga noong 1898, ang kanyang lolo Tiburcio ang tagakolekta ng mga emprestito o yung mga milyong-milyong pilak na donasyon ng mga Kapampangan para sa revolusyon. Ang mga emprestitong ito, ipinaubaya raw ni General Emilio Aguinaldo kay Antonio Luna. Ang chismis, pinadiretso raw ang 1 milyong pilak sa bahay nila Isidra. Anyari? At itong kanyang mistress ay sabi, ipinatago daw sa kanya for safekeeping. No? At nung napatay nga si General Luna sa Cabanatuan by fellow Filipinos, led by Captain Pedro Hanulino of the Kawit Battalion, hindi ibinalik ni Isidra ang kabuuan nito kay Emilio Aguinaldo. Isa si Ricardo Manapat, dating direktor ng National Archives, sa mga nangunang nanaliksik sa relasyon nila Isidra at Luna, pati na ang mga iniwan naman ng yaman ng Republika. Ang kwentong ito naisingit pa nga sa kanyang aklat na Some Are Smarter Than Others, ang groundbreaking na imbestigasyon tungkol sa kayamanan ng Marcos Cronies. Kung paniniwalaan ang kwento ni Larry Henares, isang manunulat, ekonomista at dating chairman of the National Economic Council, nakapanayam daw niya ang malapit na kaibigan ni Isidra Cojuangco na si Encarnacion Saulo Padilla. Pinaalala niya sa amin ang kwento sa kanya ni Encarnacion at ang relasyong Luna-Isidra. And I remember she used to tell me that Antonio Luna was very close to her and that she used to give her a lot of this gold from 2 sources, from the north and from the south. And he brought it to Isidra and entrusted it to her while he followed the summons of Aguinaldo to meet him in Cabanatuan. Ang perang ito raw, maaring insurance si Luna kay Isidra na siya ay muling babalik. Lalo pat, ayon sa mga kwento, nagkaroon daw sila na anak. Ano ang nangyari sa bunga ng kanilang pagmamahalan? Alamin sa pagbabalik ng history. Alam mo, ilang metro lang mula sa simbahan ng Barsoain ay ang mansyon na ito.
Dito may marker, dito raw pinanganak si Jose Cojuangco na utol ni Antonio Cojuangco na anak ni Melesio, isa sa mga anak ni Melesio, na kapatid naman ni Isidra. Pero mga kapatid, hindi kaya ito rin yung mansyon na sinasabi nila na dito raw nakikitulog si General Antonio Luna. May chismis pa nga noon na posibleng nagbunga ang pag-ibigan ni Isidra at ni Antonio Luna. Ayon sa dating kolumnista na si Larry Henares, ang ancestral house na ito ng mga Cojuangco dito sa Malolos, Bulacan, ang nagsilbi raw dausa ng pagtitipon ng mga VIP ng Malolos Congress. Sinasabing nabuntis daw noon ni Luna si Isidra at itinago ang bata. Ang press release ng lola mo, isang Chinese mestizo raw ang ama. Pero siyempre, walang pangalan lumabas kung sino man yon. Namatay na lang daw ang sinasabing nobyo na Chinese bago pa man sila maikasal. Ang chismis, inampon ng kapatid niyang si Melesio ang bata para mapagtakpan ang nangyari. Sinasabi ng marami, in-adapt niya yun, para lang ma-save yung niya, reputasyon ni Isidra. Kasi nung panahon yan, alam mo, very conservative ang mga tao kung single parang sinansira. So, pinaano dun sa pamilya officially. Tumandang mag-isa si Isidra, kaya nang mamatay sa edad na 93, ang naging tagapagmana niya ang mga pamangkin sa kapatid na si Melesio na sina Jose, Juan, Antonio at Eduardo. At ayon sa pananaliksik nila Henares, malamang ang isa raw dito ang anak ni Antonio Luna kay Isidra. Hinala niya, siyempre, walang iba kundi ang katukayang si Antonio Cojuangco. In the first place, they have the same name, Antonio. And what better way to remember your lover except giving the name, the love child, same. Katakataka raw na sa lahat ng apat na magkakapatid, tanging si Antonio lamang ang hindi mahanap ang eksaktong detalye ng kapanganakan niya. Tila buradong lahat ng records ng bata, mapa birth o baptismal certificate pa. Marahil ito rin daw ang pagkakataong umalis sa Malolo si Isidra at tumungo sa Paniki Tarlac para maitago ang sikreto. We found the mausoleum where every single person that was born into the Cojuangco family were identified, even those that were miscarriage. But there was none of Isidra's child. There was none. Sa estima nila Henares, sa pagitan ng Marso 1899 hanggang Pebrero 1900, ipinanganak si Antonio. At kung babalikan, maaari sa pagitan nga ng 1898 hanggang 1899 nabuo ang bata. Sa mga panahong malimit si Luna sa Bulacan para dumalo ng Malolos Congress at lumaban sa giyera. Sabi nga nila kung ikukumpara mo raw si Antonio Luna at yung sinasabing love child nila ni Isidra Cojuangco, hindi raw nagkakalayo ang itsura. At ito pa, yung mga sumunod na kaanak daw, mukhang namana ang henyo ng mga Luna. Mapapansin nga raw na sa litratong ito may pagkakahawig ang sinasabi nilang mag-ama na Antonio. Tanging si Antonio lang sa mga Cojuangco ang may reverse widow's peak tulad ng kay Luna. Ang kilay naman pare-pareho makapal, ang isa habang manipis naman ang kabila. Pati ang mata, kaparis din. At kapansin-pansin din na may pagkakahawig ang hugis ng kanilang mga labi. At kaiba sa tatlong kapatid na pawang business o abogasya ang tinapos, tanging si Antonio lang daw ang sumunod sa yapak ni Luna na maging doktor. This fellow is a pharmacist and a medical technician. This fellow is a doctor, and proudly so. But most important of all are the physical characteristics that could not possibly happen in a million years if they don't have the same DNA. Sa paghahanap nila Henares sa puntod ni Antonio Cojuangco, sinasabing may kasama raw ito na isa pang bangkay. Pero ang isang katanungan din nila, hindi kaya ito si Antonio Luna? Lalo pat walang makapagsabi kung nasa na nga ba ang mga buto niya. We found there were two bodies. And I just keep it there. It's the yaya. Okay. He says, I know the Cojuangcos. The Cojuangcos are the most royal of all the Gathorn families. They won't allow a mere yaya to be buried with them. There must be something else. And that's where I said, it must have been Antonio Luna.
Hinala nila maring ipinalipat daw ni Isidra ang mga buto ng mag-ama para kahit sa libingan ay makapiling man lang nila ang isa't isa. Sa pagkawala ni Luna, hindi na raw naibalik ang pera na para sana sa unang republika. Walang kahit anong record na napanumbalik ang pera ng rebolusyon. Ito pang isang chismis dyan. Lalo raw lumawak ang yaman nitong mga kuwangko nang sila ay makipagtulungan sa mga Amerikano, mga kalabang Amerikano. Kasagsagan noon ang paghahanap ng mga sundalong Amerikano kay General Emilio Aguinaldo patungong Palanan, Isabela. Tumigil raw ang hukbo ni General Arthur MacArthur sa bahay ng kapatid ni Isidra na si Melesio. Ang chismis, nag-alok pa raw ito ng matutuluyan sa isang kondisyon. Kapalit ng pagpapatuloy ni kina Arthur MacArthur, libreng pinaggamit sa mga kuwangko ang mga tren upang magbiyahe ng mga bigas pa Maynila. At dahil libre o walang bayad ang transportasyon ng kanilang mga bigas, talaga namang big time raw ang kita no ng mga kuwangko. Nako, nakikipagnegosyo sa dayuhang kaaway? Parang may tawag dyan. Ayon pa sa mga kwento, matapos daw ang digmaan sa pagitan ng mga Filipino at Amerikano, ginamit daw ni Isidra ang perang iniwan sa kanya ni Luna sa pagpapautang. Huwais din ang lola mo. Nung matapos ang gera, yun daw kayamanan ay ginamit ni Isidra sa paluwagan. Halimbawa, mangungutang ka sa kanya, pagkatapos hindi ka nakabayad, iilitin ang lupa mo. No? So, ang lupa mo ang nagsisilbing collateral sa inutang mo kay Doña Isidra Cuangco. Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Cuangco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Cuangco? Meron bang mababago? Chismis daw noon na maaaring galing pa nga kay Antonio Luna ang pinambili ng mga Cuangco sa Hacienda Luisita. Pero dahil mahigit 50 taon na ang nakalipas ng mabili ito noong 1958 at lalong walang matibay na ebidensya, tila lalong mahirap itong paniwalaan. Taong 1957, inilakad ni Jose Cuangco, tatay ni Piping at Cory Cuangco, ang pagbili sa buong Hacienda Luisita mula sa Kastilang Pamilang Lopez. Lumapit si Cuangco sa gobyernong magsaysay para umutang. Inaprobahan ng GSIS ang 5.9 million pesos na loan kapalit ng kondisyon na ipamamahagi ito sa mga magsasakang tenants sa makatarungang halaga matapos ang 10 taon. Pero noong 1958, pinaamyendahan ni Jose Cuangco ang kontrata na ibebenta lamang ito sa mga tenant. Yun ay kung meron man. Ang resolusyong ito rin ang gagamiting panabla para hindi maipamahagi ang mga lupa sa hasyenda. Naghain ng kasong pamahalang Marcos laban sa mga Cuangco dahil sa hindi pagsunod sa napag-usapan. Pero nabaliwala ito dahil harassment daw ito mula sa rehimeng Marcos. Sa kampanya noon ni Cory, isa sa mga pangunahin niyang plataforma ay ang reforma sa lupa. Pero sa pag-usad ng Comprehensive Agrarian Reform Program sa Kongreso, nautakan di umano ng mga Cuangco na ipatupad ang Stock Distribution Option o SDO para gawin stockholders ang mga magsasaka. Medyo mahaba-haba ang kwento pa itong Hacienda Luisita. Maganda siguro kung gawa na lang isang buong episode to na hiwalay, no? Pero eto pa rin ang tanong. Paano nga kaya kung mapatunayan na ang perang nagpalago sa yaman ng mga Cuangco ay ang perang iniwan ni Antonio Luna kay Isidra Cuangco? Meron bang mababago? Kung may katotohanan man, ibig sabihin ang pera sana ng unang republika ang naging basihan ng yaman ng pamilya Cuangco. Pero kung, at yan ay isang malaking kung, mapapatunayan man. I'm not so sure anong habol natin na gano'n. Una-una, napakatagal na, tapos talagang walang written, walang paper trail. Pero I think yung mas concern natin, yung mas contemporary, yung present. No? Kasi halimbawa, ito officially, may merong mga decisions yung ating mga korte. At ngayon, kahit pinanigan na ng korte ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita, hindi pa rin matapos-tapos na maipamigay ang mga lupa. Well, yung final ruling dito actually in favor sa mga sa mga tenants diyan, no. Bagamat ang diyan kasi, siyempre dahil ang presidente ngayon bahagi ng pamilya na may-ari ng hacienda.
parang hindi pa rin ini-implement eh. Yun ang problema sa ating judicial system. Tuloy para kay Henares, mabuti pang idaan na lang kahit pabiro ang kwentong ito. Naalala niya sa isang birthday party raw sa bahay ni Joker Arroyo. Biniro niya si dating Presidenteng Cory. And I said, and I told her about that. I said, you know, you Coangos, I figure out they're worth about 200 billion pesos. I think you should give it back. Bakit nga ba parang pahirapan makahanap ng mga dokumento? Nagkataon lang kaya o sinasadyang malinis at walang bakas sa mga dokumentong magpapatunay ng relasyon nila Isidra at Antonio Luna at walang pruweba ng mga iniwang yaman kay Isidra. Pero isang eksenang ito ang gumimbal sa Metro Manila noon. Nobyembre 9 taong 1993, napabalita ang pagkakahuli sa isang researcher ni Tingting Cojuangco, asawa ni Piping na kapatid ni Cory, na nagbebenta ng dokumento sa isang antique shop sa Ermita. Dokumentong ninakaw sa pambansang aklatan. Ang suspect na si Rolando Bayhon, pinaghihinalaan na maaring nakuha niya ang di umani dokumento ukol sa pag-iibigan ni Luna at Isidra. Pero ayon sa librong Tide of Time ni Maris Reyes McMurray na apo ni Jose Cojuangco Sr., pawang chismis lang daw ang kwento ng pag-iibigan nila Isidra at Antonio Luna dahil nung pinaslang si Luna, nakuha raw sa kanya ang isang love letter na para raw dapat sa isang Conchita Castillo na taga Batangas. Wala raw talagang matibay na ebidensyang may koneksyon si Antonio at si Isidra. Hanggat walang ebidensya, ang kwento nila Isidra at Luna ay mananatiling isang mito. Hindi ko ginusto to, komandante. Pero isang hanep na makulay talagang kwentong magpapasa-pasa sa mga susunod pang henerasyon. Sigurado yan. Binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Of course, unless somebody in the future, di natin alam, baka may maanong isang love letter ni Antonio Luna sa kanya, pinapaubaya ito, di ba? Itago mo itong, di ba? Hindi natin alam kasi ganun ang history. Minsan, basta pag na-prove na authentic yung dokumentong yun, yun ang na talaga, magko-confirm dun sa matagal ng haka-haka. I don't think that the government can run after them because of the lack of pertaining documents. Hanggat hindi nahanap ang pruweba ng love story ni Antonio at Isidra, malabo rin mahanap ang ebidensyang magpapatunay na sa kanilang pag-iibigan ay minsan ding ipinagkatiwala ni Luna ang pera ng Republika sa kanyang iniirog. Ano yung kasabihan ng isang Pranses na manunulat? Behind every great wealth is a great crime. Mga kapatid, meron nga bang moral na pananagutan ang pamilya Cojuangco kung mapatunayan na ang perang ginamit para palawakin ang kanilang yaman ay pera ng unang republika? Wala namang prueba, wala namang ebidensya. Kung sa mga Marcos nga tunay-tunay na dokumento, hirap pa tayong mag-usig. Eto pa kaya, ako mga kapatid, mukhang chismis noon, siguradong chismis pa rin ngayon. Pero hindi matatanggi, napakalupit na kwento nito. Pero mga kapatid, ako po si Dor de Vera, nagpapaalala kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Mabuhay ang kasaysayan. Ba't ngayon lang yan? Kaya kausapin ko nga ito, sumusobra na ito Liyo-liyo ko yun. Ito ang mag-uutol na Luna. Itong si Juan, kilalang mahusay na pintor. Award-winning yan. Ito naman kapatid niya, si Antonio, mahusay na general. Pero ang chismis noon mga kapatid, ang Luna Brothers, lagi raw napapatrobol dahil masyadong mainitin ang ulo. Example, itong si Juan, pinatay ang sariling misis at binan dahil daw sa matinding selos. Ito naman si Antonio, pinatay ng mga sariling mga sundalo dahil mahilig raw manampal. Anyari? Alamin natin dito sa History. Fight! Proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law.
In a matter of 3-4 minutes, it could be all over. Anyari? Alamin natin dito sa History. Chismis noon, kasaysayan ngayon. Sa lahat ng mga tituladong general ng himagsikan, iisa lang talaga ang tunay na may alam sa military tactics. Yung iba, mga dating barangay kapitan, Kapitan del Barrio, gaya ni Aguinaldo. Bago pa sumiklab ang labanan, payo na ni Doc Jose Rizal sa mga katipunero, kunin nyo si Antonio Luna. Genius yan. In fact, ang kay Antonio Luna nung pinadala si Pio Valenzuela sa dapitan isinuggest ni Rizal na kung kayo ay maglulunsad ng himagsikan, kunin ninyo si Antonio Luna. Iilan lang ang may mga eksperyensya sa giyera at si Antonio Luna ay nagkaroon ng training military training sa Europa. Nagpakadalo bahasa sa chemistry at pharmacy si Antonio sa Universidad de Barcelona. Pero inaral din niya ang military tactics at isa siyang sharpshooter. Si Kuya Juan naman, tinaob ang magagaling na pintor sa Europa sa 1884 Madrid Exposition. Ito isa sa mga maraming patunay ng henyo ni Juan Luna. Mga kapatid, kung hindi mo to alam, kulang ka sa edukasyon. Ito ang spoliarium. Ang spoliarium ay isang Latin word para doon sa basement kung saan dinadala ang mga namatay na mga gladiator. Mga kapatid, ginawa po ito ni Juan Luna noong taong 1884 at sinali niya sa Madrid Arts Exposition. Siyempre, gold medal ang kuya mo. Itong spoliarium sa sukat na 4.2 by 7.6 meters ang pinakamalaking painting sa Pilipinas. Pinabilib ni Juan ang mga taga-Europa na akala yata ay walang sining ang mga kebarbaridad na Indio. Ayon pa sa historian na si Xiao Chua, big achievement na nga ito noon para sa isang Pinoy. Tandaan mo, noong unang panahon ng Indio, minamaliit ng ibang mga Kastila. Pero pinakita nung Juan Luna na pwede pala tayo maging singgaling nila sa sining. At doon nga sinabi ni Jose Rizal na ang henyo ay sumisibol sa kahit anong lugar. Genius Si Juan Luna kasi ay malaki ang kanyang achievement dahil sa pagpunta sa Europe at pagpapanalo ng mga pinakamatataas na awards. Sobrang talented at saka siguro ang dami niya talagang gustong i-share. Kasi ang sining ay, we must remember, ay hindi lamang yung talent kundi meron ka rin tinatawag na visions, ideas. Galing sa may kayang pamilya sa Ilocos ang mga Luna. Etong si Antonio, 6 years old pa lang daw, marunong na sa spelling, reading at arithmetic. Imbes na nursery rhymes, kinabisada raw ni Antonio ang doktrina Kristiyana, ang kauna-unahang libro na nailathala sa Pilipinas noong panahon ng Kastila. Hanggang sa loob ng Senado ng Espanya, makikita ang obra ni Juan na La Batalla de Lepanto. Sa sobrang tindi, nakuha pa niyang mag-selfie. He won awards. He won the major awards. I mean, an Indio, baguhan sa Europe, nananalo ng mga paintings, that makes him really important, unforgettable. Even in the history of Spanish art, hindi nila din basta madespatcha si Juan Luna. Hindi rin daw basta-basta ang barkada ng magkapatid. Katambahay nila sa Madrid ang mga sikat, matalino at may kayang mga Indio na gaya nila Rizal, Marcelo del Pilar, Pedro Paterno at Graciano Lopez Haina. Natatalino yan. Ang henerasyon ng 96 ang namumukod-tangi sapagkat ang kanilang henerasyon ang nag-produce ng henerasyon ng mga bayani. Ibang klase talaga mga Luna, no? Sabi, no? Nga, tol, no? Alam mo, may kamukha ka. Talaga? Sino? Pwedeng Luna yung bigote mo, tol, eh. Tignan mo. Pero si Bayaw, bigote lang ang nakakasindak. Ang magkapatid na Juan at Antonio, madalas napapatrobol dahil sa init ng ulo.
Noon pa man ay sikat na sina Juan at Antonio bilang talentadong magkapatid. Sa pagpipinta, gumawa ng pangalan si Juan. Si Antonio naman sa larangan ng pakikipagdigma. Yun nga lang, gaano man kalupit itong magkapatid pagdating sa sining at sa military science. Sablay naman daw kung ang pag-uusapan ay pasensya. Genius man sila, mukhang bagsak yata ang emotional quotient mga kapatid. Pareho raw kasing mainitin ang ulo. Maiksi-pisik. Hindi ba itigil? Dahil sa init ng ulo, ang kadakilaan ng magkapatid na bahiran ng trahedya. September 1892, nasangkot si Juan Luna sa isang malagim na krimen. Nabaril niya ang kanyang misis na si Paz Pardo de Tavera sa Pransya, kasama ang kanyang biyenan. Nahuli ni Juan Luna na nangangaliwa ang asawa niya At gusto na siyang hiwalayan. At sinikap ni Juan Luna na maisalba ang kanilang pagsasama. Alang-alang sa kanilang pamilya, sa kanilang anak. Katunayan pa nga, nagyaya na siya na bumalik na tayo ng Maynila upang makaiwas nga sa ganong pangyayari. Kaso, nahuli na naman ni Juan Luna ang kanyang asawa. So, kinumpronta niya ito. Nakatira sila sa Paris nang sumingaw ang secret affair ni Paz sa isang Pranses. Nagtalo ang mag-asawa. Nag-walk out si Paz. Nagkulong sa kwarto. Lalong uminit ang ulo ni Juan. Binaril ang pinto ng kwarto. Nando lang pala sa likod ng pinto ang kanyang misis at binan na si Doña Juliana. Patay pareho. Inaresto at nilitis si Juan Luna. Pero sa mismong trial, inamin daw ni Juan Luna na sa ay panandali ang nabaliw dahil sa matinding selos. Absuelto si Juan Luna sa pagpatay sa kanyang misis at biyenan. Sabi ng husgado sa Paris, crime of passion daw ang nangyari. Nawala sa sarili si Juan dahil sa selos. Kapag ka ikaw ay nakapatay dahil sa selos, absuelto ka, crime of passion yun. Oh? Yun yung dahilan kung bakit si Juan Luna ay nakawala, nakabalik sa Pilipinas at sumama pa sa Philippine Revolution. Ano nga ba yung kasabihan? You have to make excuses for genius. Yan magagawa mo. Genius talaga Crush ni Antonio si Nelly Boosted, isang British girl na nakilala nila. Kaso, hindi siya crush ng crush niya. Mas type ni Nelly, si Jose. At dahil madali nga raw mapikon si Antonio, hinamon niya ng duelo, ultimo si Dr. Jose Rizal. Dahil sa babae. Pati ba naman yan? Buti na lang at chillax lang si Rizal at pinalampas na lang ang init ng damdamin ng kanyang kaibigan. Ayaw pa muna ni Antonio Luna na sumama sa aklasan ng Katipunan. Pero nang dumating mga Amerikano, tinanggap niya ang alok ni Apolinario Mabini na nooy kanang kamay na Aguinaldo na maging Chief of Staff ng Sandatahang Lakas. Isa sa mga kontrobersyal na utos ni Antonio ay firing squad para sa sino mang tutulong sa kaaway. Tinawag siya ng mga kritiko niya na El General Onico sapagkat nagpalabas siya ng utos militar na isa lang ang probisyon. Kamatayan ang naghihintay sa sinumang tutulong sa kaaway. Kailangang magpakatapat ka para sa inang bayan. At pag nababad trip, naging trademark pa raw ni Antonio Luna ang pananampal. Right? Kailangan po talaga yun, sir? Isa sa mga nakatikim ay si Felipe Buencamino, Secretary ng Foreign Affairs, na sinampalang naman niya sa harap ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Kalma! Sinasabi ng taong ito, dapat makipag-usap na tayo sa mga Amerikano. Parang ayaw na lumaban. Parang nasasayangan na, alam mo, wala naman tayo laban, ang laki-laki ng army ng US. Siya, gusto niya ituloy yung digmaan. Gusto niya tuluyan tayo maging malaya na walang mga oppressors. Tama lang pala na sinampal ni Antonio si Buencamino. Nakatikim din daw ng sampal ang mga sundalong hindi disiplinado.
I must say that meron talagang aspeto yun. Patayin na lang natin kaya ito kasi ang init ng ulo. I mean, that's only human. Taong 1899, pinatawag ni Pangulong Aguinaldo si General Antonio Luna sa Cabanatuan City. Ihanda niyo ako ng espesyal na tren. Luluwas ako ng Cabanatuan. Doon niya nakaenkwentro ang ilang opisyal na pinasibak niya dahil sa pagiging duwag. Hoy! Inutin! Hindi dapat humahawak ng rifle ang mangmang ng katulad mo! Ang chismis etong temper daw ni Antonio ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nabatrip daw kasi itong mga sundalo ni Emilio Aguinaldo sa kanya. I must say that meron talagang aspeto yun. Patayin na lang natin kaya ito kasi ang init ng ulo. I mean, that's only human. Diba? He wanted discipline. He wanted an army that was behaving like a European army. But remember, ang mga recruits nila for the revolution were not even trained. So talagang pagka nag-temper-temper yan, siguro meron sa, naku, patayin na natin ito. I mean, hindi natin kaya ito. European ito. Di ba pinatanggal na kita? Ha? Ungas ka? Pinagtatagaan ng bolo sa ulo si Antonio Luna at pinagsasaksak. Nasigawan pa daw niya ng duwag! Ang mga pumatay sa kanya bago siya bawian ng buhay. Ang chismis noon, pinaligpit daw ni Presidente Aguinaldo si General Luna. Diskumpiyado daw kasi si Aguinaldo kasi baka daw ikudeta siya ni Luna. Parang gustong maging pangulo ni Antonio. Ang balitang ito, naging laman ng mga pahayagan sa Amerika. Ang mga Luna ay mga ninuno ng pamilya Ongpin. At ang sunod nating mga kausap na si Chito Ongpin ay great-grandson ni Jose Luna, ang ikaapat sa magkakapatid na Luna. I think the talent has passed down. In fact, my granddaughter, she's still very young, she's just 8 years old, is a good painter. Okay? And at a very early age, they found na she has an eye for painting. Hindi lang daw talent ang naipamana ng mga Luna sa kanila. Dahil sa mismo, aminadong may pagka-mainitin din ng ulo. There are times and there are outbursts. Sure, meron ganon. Pag nagagalit ka, you tend to raise your voice. It does happen to everyone. It's not just a Luna trait. Everyone has those traits. Pero depensa ni Chito, masyado lang daw talagang perfectionists itong mga Luna. Kaya nami-misinterpret ng ibang tao ang ugali nila. I think you could say the emotions run wild. Okay? Pag emotional sila about something, they really want to fix it. In certain cases, you lose control. No? And that's normal for people who are driven. Ayon sa psychiatrist na si Dr. Randy De Llosa, sa isang tulad ni Juan Luna na maestro ng sining, talaga naman daw mas nangingibabaw ang emosyon. He uses more of his right brain, which is the creative, artistic side. When a person flows with his emotions, with his feelings, posibleng yung behaviors niya, yung attitudes niya, magdepende sa mood niya. So, posibleng yun ang dahilan kaya mas magagalitin siya. Maaari din daw na ang pagkakapatay niya sa kanyang asawa at biyanan ay sinyalis na ng matinding depresyon. Pero bakit naman madedepress ang isang Juan Luna? Isang posibleng dahilan ay ang pagkamatay ng kanyang pangalawang anak. Sinasabing sinisisi daw ni Juan sa kanyang misis na si Paz ang pagkamatay ng kanilang baby girl. So, posibleng merong unresolved issues, like grief issues. Kung hindi niya ma-solve yun, kung hindi ma-resolve, syempre nag-stay yung grief na yun, it turns into depression. And posibleng yung depression comes out not as sadness, pero as anger. Ang mga genius daw na tulad ng magkapatid na Luna, pwedeng OC lang. So, posibleng meron silang obsessive-compulsive personality disorder. Ang ibig sabihin nito, masyadong mataas yung standards or expectations nila such that madali rin silang ma-frustrate or ma-disappoint.
Kung ma-frustrate or ma-disappoint sila, it's easy for them to get angry and then magla-lash out sila sa ibang tao. Okay, sabihin na natin, mainitin ang ulo kung mainitin ang ulo. Pero eto na lang, paano nga ba natin dapat tingnan ang mag-utol na Luna sa kasaysayan? Kinamuhian ni Antonio Juan Luna ang mga traidor na kababayan natin na mas minabuti pang magsilbi sa kaaway sa mga Kastila at Amerikano kaysa pagsilbihan ang ating inang bayan. Tandaan natin, yung mga bayani natin, hindi santo yung mga yan. Sila yung mga totoong tao na katulad natin na nabuhay, may mga hirap na pinagdaanan, may mga karanasan, kaya nabuo yung pagkatao nila na medyo violente sila. All of these great heroes that we have, we owe our independence now. We owe our flag to them. And I think they should be remembered as such. They have provided us what we have now. Mga kapatid, anumang malagim na kontrobersya ang kinasangkutan ng magkapatid na ito, hindi natin pwedeng tawaran ang kanilang naiambag sa ating kasaysayan. Pinakita ni Juan Luna na ang kalahi natin pala, isang Indio, ay pwedeng maging world class pagdating sa sining. Si Antonio naman, lumaban ng matapang sa battlefield, mga kapatid. Pero, ganun talaga eh. Alam mo yung kasabihan nila, di ba? Minsan yung mga henyo may salty. At yan po ang history sa gabing ito. Ako po si Lord Rivera. Ganda ng buwan, ano?